Gumigising si Severino Manaloto bago pa lumiwanag ang langit, kahit sapat na ang kanyang edad at yaman para ipaubaya sa ibang tao ang gawain sa bukid. Sa edad na 72, umiikot pa rin siya sa lupain tuwing umaga, sinusuri ang mga bakod, tinitingnan kung maayos ang pag-aalaga sa mga hayop, at kinakausap ang mga manggagawa bago gumawa ng anumang mahalagang pasya. Hindi niya iyon ginagawa para ipakitang malakas pa siya. Ginagawa niya iyon dahil naniniwala siyang may karapatan lamang humingi ng pananagutan ang isang tao kapag alam niya mismo ang hirap na hinihingi niya sa iba. Nang umagang iyon, naglalakad siya katabi ni Nestor Macaraig, ang tagapamahala ng bukid at matagal na niyang pinagkakatiwalaan. May dalang kwaderno si Nestor na puno ng tala tungkol sa mga materyales, bayarin at kailangang ayusin. Matapos ipaliwanag na may bahagi ng bakod na kailangang palitan, ipinaalala niya kay Severino ang mga dokumento para sa bangko. 2 beses nang tumawag ang mismong manager upang humiling ng meeting para tapusin ang kasunduang may kinalaman sa mga account ng bukid, sahod ng mga manggagawa, at isang bagong transaksyong pinansyal. Ang mga report, kontrata, at pahintulot ay maayos na nakalagay sa isang lumang leader folder. Binasa ni Severino ang lahat noong nakaraang gabi at inihiwalay lamang ang talagang kailangan niyang dalhin. Bago sumakay sa pickup, nilinis ni Severino ang kanyang mga bota sa abot ng makakaya. Tinignan ni Nestor ang simpleng kamiseta, kupas na sombrero, at lupang nanatili sa gilid ng mga talampakan. Tinanong niya kung ayaw bang magpalit muna ng damit ng amo. Ngumiti si Severino at sumagot, maghahatid lang ako ng mga papeles, Nestor. Hindi ako sasali sa paligsahan ng pormahan. Kilala ni Nestor ang ganoong ugali at hindi na nagpumilit. Hindi kailanman inalala ni Severino kung mukha ba siyang mayaman. Naniniwala siyang dapat mauna ang paggalang bago malaman ang pera, apelyido, o impluensya ng isang tao. Dumating si Severino sa branch ilang minuto bago ang nakatakdang oras. Ipinarada niya ang lumang pickup, inalis ang sombrero pagpasok, at lumapit sa reception. Nasa likod ng counter si Jessa Alcantara at inaayos ang mga unang appointment ng umaga. Binati niya ang matanda at tinanong kung paano siya makatutulong. Ibinigay ni Severino ang buo niyang pangalan, ipinaliwanag na si Adrian Fuentebella ang humiling na pumunta siya, at inilapag ang folder sa counter. Nakita ni Jessa ang appointment sa schedule. Sa tabi ng pangalan, nakasulat na magdadala ang client ng mahahalagang dokumento para sa isang strategic agreement. Tumawag si Jessa sa opisina ng manager. Sir Adrian, narito na si Severino Manaloto para sa nakatakdang meeting. Dala niya ang mga dokumentong hiniling ninyo. Sa kabilang panig ng salaming dingding, tumingala si Adrian. Una niyang nakita ang mga botang may bahid ng lupa, pagkatapos ang simpleng kamiseta at kupas na sombrero. Sumunod niyang tiningnan ang lumang pickup na nakaparada sa labas. Hindi niya binuksan ang schedule, hindi niya hiningi ang client record, at hindi niya iniugnay ang pangalan sa pamilyang bahagi ng pamunuan ng bangko. Para kay Adrian, isa lamang si Severino sa maliliit na magsasakang gustong makiusap tungkol sa utang. Sabihin mong busy ako, sagot ni Adrian. Maghintay siya. Ibinaba ni Jessa ang telepono at sinabi kay Severino na may tinatapos lamang ang manager bago siya tanggapin. Nagpasalamat si Severino, umupo, at inilagay ang folder sa kanyang mga tuhod. Hindi siya nagreklamo. Tinignan lamang niya ang oras at nagsimulang maghintay. Sa mga unang minuto, tahimik niyang pinagmasdan ang galaw ng branch, gaya ng isang taong sanay munang umunawa bago humatol. Ngayon, sandaling pahinga muna. Para patuloy naming maihatid ng libre ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon, hinihiling naming pag-isipan niyong mag-like at mag-subscribe sa channel. I-comment ang salitang respeto sa comments. Maraming salamat at ituloy natin ang kwento. May lalaking naka-Amerikana na dumating pagkatapos ni Severino, nagsabi ng pangalan, at pinapasok sa opisina ni Adrian wala pang 15 minuto. Sumunod, isang babaeng may makintab na briefcase ang inalok ng kape at inasikaso bago pa man siya makaupo. Lumalabas si Adrian sa office kapag may nakikilala siyang maayos ang pananamit, nakikipagkamay, at nagpapakita ng kabaitang hindi niya ibinibigay sa lahat. Minsan, dumaan siya ilang hakbang lamang mula kay Severino. Tuminala ang magsasaka, ngunit umiwas ng tingin si Adrian at nagpatuloy sa paglakad. Makalipas ang halos 1 oras, muling tumawag si Jessa. Sumagot si Adrian na abala pa rin siya. Alam niyang bakante ang susunod na oras dahil nag-cancel ang nakatakdang client. Gayunman, hindi siya nakipagtalo. Kailangan ni Jessa ang trabaho at nakita na niyang magalit si Adrian kapag may kumukwestiyon sa mga priority niya. Hindi siya madalas sumigaw, ngunit marunong siyang gumamit ng performance evaluation, pagbabago ng schedule, at banta ng transfer para patahimikin ang mga empleyado. Sa 2 oras, humingi si Severino ng isang basong tubig. Ibinigay iyon ni Jessa at tinanong kung nais niyang magpa-reschedule.
Sumagot si Severino, hindi ako ang humiling ng meeting na ito. Ang manager ang nagpatawag sa akin at dinala ko ang lahat ng hiniling niya. Kaya kong maghintay pero kailangan kong malaman kung tutuparin niya ang usapan. Tumingin si Jessa sa loob ng salamin. Nagsi-cellphone si Adrian at walang pagmamadaling nag-aayos ng ilang papeles. Lalong nahiya si Jessa, ngunit sinabi lamang niyang susubukan niyang tumawag ulit. Hindi nagtagal, may matandang lalaking pumasok na may dalang sobre at sinubukang ipaliwanag na kailangan niyang ipa-update ang isang impormasyon. Dumaan si Adrian sa reception, tiningnan ang lalaki, at ipinasa ang kaso sa bagong empleyado. Umalis ang matanda nang hindi nauunawaan kung ano pa ang kulang. Napansin ni Severino na hindi lamang siya ang tinatrato ng naiiba. Unti-unting ipinapakita ng paghihintay ang isang nakasanayang sistema, hindi lang simpleng kabastusan laban sa kanya. Nang matapos ang 3 oras, halos wala ng tao sa reception. Nasa parehong upuan pa rin si Severino at nakasara ang folder sa kanyang mga hita. Tumayo siya, lumapit sa counter, at hiniling kay Jessa na tiyaking tatanggapin pa siya. Bago matapos ng receptionist ang tawag, binuksan ni Adrian ang pinto ng office at lumabas na hawak ang cellphone. Kita sa mukha niya ang pagkainis na parabang ang problema ay ang pananatili ni Severino at hindi ang appointment na siya mismo ang hindi tinupad. Narito pa rin kayo, malakas na tanong ni Adrian. Nanatiling kalmado si Severino. Kayo ang humiling na dalhin ko ang mga dokumentong ito. Hindi man lang tiningnan ni Adrian ang folder. Nag-cruise siya ng mga braso at nagsalita sa harap ng mga empleyado at natitirang clients. Mukhang may hindi pagkakaunawaan. Isang partikular na uri ng client ang sineserbisyuhan ng branch na ito. Baka mas mabuting humanap kayo ng institusyong mas akma sa kalagayan nyo. Hindi makakilos si Jessa. Tinitigan ni Severino ang manager ng ilang segundo at nagtanong, alam ba ninyo kung ano ang nasa folder na ito? Sumagot si Adrian, hindi ko kailangang magbukas ng folder para malaman kung hindi priority ang isang proposal. Hiniling ni Severino na may rehistro man lamang ang pagpunta niya. Humarap si Adrian kay Jessa at nag-utos, walang naganap na appointment. Huwag kang mag-record ng kahit ano. Napakalinaw ng utos kaya nahiyang nakatayo si Jessa sa likod ng counter. Dahan-dahang isinuot ni Severino ang sombrero. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi niya ibinunyag ang kanyang posisyon, at hindi niya sinubukang kumbinsihin si Adrian. Bago lumabas, tumingin siya kay Jessa at nagtanong, naitala mo ba ang oras ng pagdating ko? Mahinang sumagot si Jessa, opo. Agad siyang pinutol ni Adrian. Hindi iyon mahalaga. Umalis si Severino nang walang pagtatalo. Sa parking lot, sumakay siya sa pickup at ilang sandaling nanatiling nakahawak sa manibela. Hindi ang kahihiyan ang pinakamabigat para sa kanya. Maaari sanang buksan ni Severino ang folder, ipakita ang mga dokumento, at ibunyag ang apelyidong hindi man lang sinikap suriin ni Adrian. Ngunit kung ginawa niya yon, igagalang lamang siya dahil makapangyarihan siya. Ang mas mabigat ay ang katiyakang gagawin din ni Adrian iyon sa sinumang simpleng tao, lalo na sa taong walang impluensya at walang kakayahang lumaban. Tinawagan ni Severino si Carmela Manaloto. Nang sumagot ang anak, dumiretso siya sa punto. Ipatigil mo muna ang kasunduan sa bangko. Wala akong pipirmahan hanggat hindi ko nalalaman kung karapat dapat pa sa tiwala ng pamilya natin ang institusyong iyon. Natahimik si Carmela sa gulat at tinanong kung ano ang nangyari. Sumagot si Severino, huwag kang gumawa ng anuman hanggat hindi mo ako naririnig. Ayaw ko ng paghihiganti. Gusto kong malaman kung ilang tao ang tinrato na parang wala silang halaga. Sa loob ng branch, bumalik si Adrian sa office na kumbinsidong isa lamang walang kwentang client ang pinaalis niya. Sinabi pa niya sa isang empleyado na kailangang matutong gumalang ng ilang tao sa oras ng mga manager. Hindi niya napansin ang kabalintunaan ng sinabi niya. Hindi rin niya nakita na muling binuksan ni Jessa ang schedule at pinagmasdan ang buong pangalang hindi niya pinahalagahan. Ang pasya niyang burahin ang pagbisitang iyon ang magiging unang hakbang para mabunyag ang lahat ng matagal niyang itinatago. Nang gabi ring iyon, dumating si Carmela sa bukid bago maghapunan. 46 na taong gulang siya at 6 na taon ng executive president ng bangko. Sa kabila ng posisyon, kinakausap pa rin niya ang ama ng may parehong katapatan gaya noong tinuturuan pa siya nito tungkol sa trabaho at pananagutan. Natagpuan niya si Severino sa veranda, nakasara ang folder sa ibabaw ng mesa. Naunawaan ni Nestor na kailangang mag-usap ng sarilinan ang mag-ama kaya lumayo siya. Maraming taon na ang nakalipas, tumulong ang pamilyang Manaloto sa pagbuo ng bangko noong nahihirapang makakuha ng serbisyo ang maliliit na magsasaka at negosyante. Hindi nag-isang nagtatag si Severino ng institusyon, ngunit naglagay siya ng puhunan, tumulong kumuha ng mga unang client, at nanatiling isa sa controlling shareholders. Sa paglipas ng panahon, lumayo siya sa araw-araw na operasyon at nagtiwala sa mga report ng pamunuan.
Pangalan lamang niya ang alam ng ilan sa mga bagong empleyado, hindi ang kanyang mukha. Isinalaysay ni Severino ang lahat mula sa pagdating niya sa branch hanggang sa utos na umalis siya. Nakinig si Carmela nang hindi sumisingit, ngunit halata ang galit nang malaman niyang tumanggi si Adrian na buksan ang folder at sinubukang burahin ang record. Ipaalis ko siya bukas ng umaga, sabi niya. Hindi maaaring tratuhin ng ganyan ng isang manager ang client. Isang salita lamang ang sagot ni Severino. Hindi. Hindi inaasahan ni Carmela ang pagtutol. Pinahiyakan niya sa harap ng lahat, giit ni Carmela. Ipinaliwanag ni Severino na maling aral ang maibibigay kung tatanggalin si Adrian dahil lamang napahiya nito ang ama ng presidente. Kung kikilos ka dahil maling tao ang pinili niyang bastusin, para na rin nating sinabing mahalaga lamang ang kawalang galang kapag makapangyarihan ang biktima. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa niya kapag iniisip niyang walang importanteng taong nakatingin. Huminga ng malalim si Carmela at kinilalang tama ang ama. Inamin din ni Severino ang sarili niyang pagkukulang. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki niyang hindi siya nakikialam sa trabaho ng mga manager, ngunit baka napagkamalan niyang tiwala ang pagiging malayo. Ipinapakita ng reports ang mga numero, hindi kung sino ang pinaghihintay, sino ang umaalis ng walang protocol, o sino ang nahihiyang magreklamo. Kung mapapatunayan ng investigasyon na may pattern, kailangan niyang itama hindi lamang ang asal ni Adrian, kundi pati ang kakulangan sa pagbabantay na nagbigay daan dito. Kinabukasan, tinawag ni Carmela si Corazon Villarreal, ang direktor na namamahala sa conduct, records, at internal risk. Pribado ang kanilang pag-uusap. Isinalaysay ni Carmela na may client na may appointment na pinaghintay ng 3 oras, pinaalis ng hindi inasikaso, at pinigilang mairehistro ang pagbisita. Sa simula, hindi niya sinabing ama niya ang client. Gusto niyang suriin ni Corazon ang kaso batay sa mga pangyayari, hindi sa pagkakakilanlan ng biktima. Nang marinig ang pangalan ni Adrian, gumawa ng tala si Corazon. Maganda ang mga numero ng branch, ngunit kakaiba rin ang dami ng clients na umaatras o lumilipat. May ilang pumunta sa headquarters para magreklamo, samantalang inilalarawan sa local reports ang pag-alis nila bilang sariling pasya. Humiling si Carmela ng tahimik na audit sa mga serbisyo, mga proposal na tinanggihan, at mga pagbabago sa records sa nakalipas na mga buwan. Habang sinisimulan ni Corazon ang trabaho, pinanatiling suspendido ni Severino ang kasunduan. Mahalaga sa bangko ang transaksyon, ngunit ayaw niya itong gamitin bilang banta. Gusto lamang niyang pigilan ang pamilya sa pagpapatibay sa isang institusyong maaaring tumatalikod sa mga prinsipyong dahilan ng pagkakatatag nito. Sumang-ayon si Carmela na huwag munang ipaalam sa branch ang suspension hanggat hindi nila nauunawaan ang lawak ng problema. Nang hapong iyon, dumating si Rogelio Di Maculangan sa bukid. Ilang taon na niyang kilala si Severino at humingi siya ng payo tungkol sa problemang kinakaharap. Nalugi ang maliit niyang bukid, ngunit mayroon siyang plano para maibalik ang produksyon. Kailangan niya ng credit para bumili ng materyales, mag-ayos ng equipment, at maipagpatuloy ang trabaho hanggang sa susunod na yugto. Dinala ni Rogelio sa bangko ang reports, guarantees, at forecast na inihanda sa tulong ng isang technician. Hindi man lang tumingin si Adrian, kwento ni Rogelio. Sinabi niyang hindi maaaring sayangin ng bangko ang oras sa taong walang kakayahang magbayad. Tinanong ni Severino kung binigyan ng protocol number ang proposal. Sumagot si Rogelio na wala. Sinabi raw ng manager na gagawa lamang siya ng record kapag sa tingin niya ay viable ang proyekto. Matapos tingnan ang damit ni Rogelio at ang simpleng sasakyan sa labas, nagpasya siyang hindi na yon karapat-dapat suriin. Hindi galit ang tono ni Rogelio, ngunit naroon pa rin ang hiya sa kanyang boses. Buong buhay siyang nagtrabaho at hindi siya humihingi ng limos. Gusto lamang niyang may tumingin sa mga numero at magsabi ng malinaw kung posible ang plano. Mula nang tanggihan siya, iniisip na niyang ibenta ang bahagi ng kanyang ari-arian. Hindi nangako si Severino ng approval at hindi rin siya nag-alok ng pera. Humingi siya ng kopya ng mga dokumento at pahintulot na isama ang kaso sa investigasyon. Pumayag si Rogelio sa isang kondisyon, dapat husgahan ang proposal ayon sa merito, hindi bilang pabor. Sa branch, napansin ni Adrian na hindi natuloy ang inaasahang kasunduan. Tinawagan niya si Jessa at tinanong kung nag-iwan ng kontak ang matandang magsasaka. Sumagot itong wala. Pagkatapos, inutusan ni Adrian na baguhin ang schedule, alisin ang tala tungkol sa mga dokumento, at ilagay na dumating si Severino ng walang appointment. Nanigas ang katawan ni Jessa. Pero nakasulat ang pangalan niya sa schedule, Sir Adrian, sagot niya. Malamig ang boses ni Adrian. Maling entry iyon. Ayusin mo. Nang itanong ni Jessa ang oras ng pagdating, inutusan siyang burahin din iyon. Alam niyang hindi iyon simpleng pagwawasto. Sinusubukan itong baguhin ang nangyari.
Ilang buwan nang sumusunod si Jessa sa mga di makatarungang utos dahil natatakot siyang mawalan ng trabaho. Ngunit sa pagkakataong ito, direktang ebidensya ang utos. Bago baguhin ang schedule, nag-save si Jessa ng kopya ng original na record. Itinala rin niya ang mga pagkakataong lumabas si Adrian sa office, ang mga client na inuna, at ang utos na burahin ang pagbisita. Pagkatapos, palihim siyang humanap ng paraan para makontak si Corazon at nagpadala ng maikling mensaheng nagsasabing may impormasyon siya tungkol sa pagbabagong iniutos ng manager. Sumagot si Corazon at sinabing huwag sirain ang anumang dokumento. Nang ihambing ni Corazon ang kopya ng schedule sa opisyal na ipinadalang data, malinaw ang mga pagkakaiba. Ipinakita ng internal recordings na dumating si Severino sa tamang oras, naghintay ng 3 oras, at kinausap ni Adrian sa reception. Hindi perpekto ang audio, ngunit sapat para makumpirma ang tono ng manager at ang utos na huwag record ang pagbisita. Ang dating hinala ay naging ebidensya. Sa mga sumunod na araw, lumalim ang investigasyon. Nakakita si Corazon ng mga rural proposal na sinimulan at pagkatapos ay binura, mga reklamo na itinago ng walang sagot, at mga client na minarkahang kusang umatras kahit nagpunta sila sa headquarters upang magreklamo. Tugma rito ang kaso ni Rogelio. May mga mensahe rin kung saan inuutusan ni Adrian ang team na ibigay ang pinakamagagandang oras sa mga taong mukhang mas malakas bumili batay lamang sa kanilang anyo. Natanggap ni Carmela ang unang report sa bukid. Maingat na binasa ni Severino ang bawat pahina. Pagkatapos, isinara niya ang folder at sinabi, ibig sabihin, hindi lamang ito nangyari sa akin. Sumagot si Carmela na hindi. Ipinaliwanag din niyang nailigtas ni Jessa ang mga dokumento at handa itong tumestigo. Kinilala ni Severino ang tapang ng receptionist, ngunit ipinaalala niyang kailangan din nitong harapin ang mahabang panahong pinili nitong manahimik. Nang gabing iyon, naglakad si Severino sa lupain kasama si Nestor. Ang kailangan lamang malaman ang ikinuwento niya at hindi niya ibinahagi ang kumpidensyal na detalye. Tinanong ni Nestor kung pinagsisisihan ba niyang napakalayo niya sa bangko. Sumagot si Severino, akala ko ang hindi pakikialam ay paggalang sa trabaho ng iba. Ngayon nakikita kong ang hindi pagtingin ay maaari ring magbigay daan sa kawalang katarungan. Sa unang pagkakataon, naunawaan niyang bahagi ng kwento ang sarili niyang pagbabago, hindi lamang ang pagbagsak ni Adrian. Makalipas ang 3 araw, dumating si Corazon sa branch ng walang abiso. Masiglang sinalubong siya ni Adrian dahil inakala niyang tungkol sa magagandang resulta ng unit ang pagbisita. Dinala niya ang direktor sa office, ipinakita ang mga graph, at ipinagmalaking ginawa niyang mahusay ang isang ordinaryong branch. Ayon sa kanya, ang sikreto ay mabilis na makilala kung aling clients ang may potensyal at ituon sa kanila ang oras ng team. Tinanong ni Corazon kung paano niya nakikilala ang potensyal na yon. Sumagot si Adrian na sa karanasan, nakikita agad kung sino ang handa, sino ang may ari-arian, at sino ang gustong makipag-usap kahit walang tunay na kakayahan. Buong pagmamalaki siyang nagsasalita, hindi na mamalayang inilalarawan niya ang mismong problema. Nang tanungin tungkol sa mga dokumento, sinabi niya kahit sino kayang magdala ng papeles. Dapat alam ng manager kung saan sulit ilaan ang atensyon. Humingi ang direktor ng access sa records ng nakalipas na 18 buwan. Ibinigay ni Adrian ang opisyal na reports, kumbinsidong poprotektahan siya ng mga numero. Naabot ang mga target at lumaki ang client portfolio, ngunit ipinakita ng paghahambing sa external data ang pagpili batay sa itsura. Mas matagal pinaghihintay ang mga simpleng manamit. Ipinapasa ang matatandang producer sa kulang na serbisyo. Tinatanggihan bago suriin ang mga taong hindi marunong ng technical terms. Sa maraming kaso, walang protocol number ang mga dokumento. Dahil walang record, maaari ni Adrian sabihing walang formal na request na ginawa. Nakakita si Corazon ng mga mensahe kung saan inuutusan niya si Jessa na unahin ang mga dumarating na naka-new car, eleganteng manamit, o may dalang executive briefcase. Sa isa pang mensahe, sinabi niyang huwag sayangin ng team ang pinakamagandang oras ng araw sa mga taong mukhang maliliit lamang ang problemang dala. Tinawag si Jessa para sa pribadong pag-uusap. Sa simula, nanginginig ang mga kamay niya. Natatakot siyang malaman ni Adrian ang pakikipagtulungan niya at tanggalin siya bago matapos ang investigasyon. Tiniyak ni Corazon na protektado siya laban sa retaliation, ngunit nilinaw din kailangan niyang sabihin ang buong katotohanan. Inamin ng receptionist na napansin na niya ang pattern mula pa sa mga unang buwan ni Adrian sa branch. Hindi niya direktang sinasabing masyadong mahirap ang isang tao, paliwanag ni Jessa. Gumagamit siya ng mga salitang priority, profile, at opportunity. Pero pare-pareho lagi ang mga pinipili niya. Inamin din ni Jessa na maraming beses siyang nanahimik. Sinasabi ko sa sarili kong sumusunod lang ako sa utos. Pero ako ang nagsabi sa mga taong iyon na maghintay.
Ako ang nakakita sa ilan na umalis. Hindi itinuring ni Corazon na dahilan ang pag-amin. Ipinaliwanag niyang totoo ang takot mawalan ng trabaho, ngunit may bunga rin ang pananahimik. Tinanggap ni Jessa ang pananagutan at ibinigay ang orihinal na schedule, ang mga tala niya at ang mga mensahe ni Adrian. Isinulat ng direktor na isa sa alang-alang ang pakikipagtulungan niya, ngunit daraan din sa pagsusuri ang sarili niyang conduct. Nang hapong iyon, kinausap si Rogelio. Dinala niya ang parehong proposal na tinanggihan ng walang pagsusuri. Ipinasa ni Corazon ang mga dokumento sa isang independent technical team. Ipinakita ng paunang resulta na may risks ang proyekto, gaya ng lahat ng operasyon, ngunit mayroon din itong sapat na guarantees at maayos na plano. Walang dahilan para tanggihan ito bago suriin. Tinapon si Rogelio dahil sa itsura, hindi dahil sa numero. Pinagtibay ng iba pang kaso ang natuklasan. May matandang negosyanteng babae na may sapat na pera para palawakin ang negosyo, ngunit pinapunta sa ibang lugar dahil simple siyang magsalita. May manggagawang nakatanggap ng compensation at gustong mag-invest ng ligtas, ngunit hindi pinansin dahil naka-uniform siya. Sa bawat sitwasyon, maaari sanang gumawa si Adrian ng lehitimong desisyon matapos suriin ang facts. Sa halip, nagpasya siya bago makinig. Ang pinakamahalagang revelasyon ay lumabas ng balikan ni Corazon ang schedule noong araw na pumunta si Severino sa branch. Nakasulat ang buo niyang pangalan kasama ang tala tungkol sa strategic agreement. Ipinaalam ni Jessa ang lahat sa telepono. Hindi dahil kulang ang impormasyon, kaya hindi siya hinarap ni Adrian. Mas pinaniwalaan lamang nito ang nakita sa likod ng salaming dingding kaysa sa impormasyong nasa harap niya. Ipinadala ni Corazon ang report kay Carmela. Nagpatawag ang presidente ng extraordinary meeting sa administrative headquarters. Nakasaad sa mensaheng ipinadala kay Adrian na pag-uusapan ang performance niya at isang pa siya tungkol sa branch. Dahil ilang linggo na siyang humihingi ng promotion, inakala niyang hakbang iyon patungo sa posisyong gusto niya. Lalo siyang naging kumpiyansa nang makita ang magagandang resulta sa sarili niyang graphs. Noong gabi bago ang meeting, naghanda si Adrian ng presentation tungkol sa targets, growth at projections. Pinili niya ang pinakamaganda niyang damit at nag-ensayo ng mga sagot. Para sa kanya, agresibong management technique lamang ang paraan niya ng pagtrato sa clients. Nagsimula siya sa career na kakaunti ang resources at ilang taon niyang pinatunayan na kabilang siya sa mga lugar ng kapangyarihan. Unti-unti niyang ginawang paghamak ang takot na iyon laban sa sinumang nagpapaalala sa pinagmulan niyang gusto niyang itago. Kinabukasan, maagang dumating si Adrian. Nasa meeting room na sina Carmela at Corazon. May dalawang folder sa mesa, isa para sa opisyal na reports at isa para sa mga reklamong itinago. Naghihintay si Jessa sa kalapit na silid at handang kumpirmahin ang records. Pinayagan ni Rogelio na gamitin ang kanyang kaso. Wala pa si Severino. Pumasok si Adrian na nakangiti, binati ang dalawang babae, at inilapag ang presentation sa mesa. Iniisip kong pag-uusapan natin ang resulta ng unit, sabi niya. Sumagot si Carmela, kasama yon. Pero kailangan muna nating pag-usapan ang mga pamantayang ginamit para makuha ang resultang iyon. Nawala ang ngiti ni Adrian. Binuksan ni Corazon ang folder at tinanong kung bakit napakaraming proposal ang hindi kailanman na record. Sinabi ni Adrian na may mga bisitang umaatras bago matapos ang proseso. Ipinakita ni Corazon ang mga reklamo ng mga taong nagsasabing kabaligtaran ang nangyari. Sinubukan niyang isisi sa reception ang problema. Sa sandaling yon, pumasok si Jessa dala ang orihinal na schedule. Ipinaliwanag niyang binago ang maraming pagbisita matapos ang mga utos ng manager. Galit siyang tinitigan ni Adrian, ngunit pinutol siya ni Carmela. Narito siya bilang protected witness. Ang anumang banta ay magpapalala sa sitwasyon mo. Naunawaan ni Adrian na hindi tungkol sa promotion ang meeting. Gayunman, naniwala pa rin siyang kaya niyang gawing simpleng procedural errors ang lahat. Binuksan niya ang folder ng graphs, ngunit napahinto nang marinig ang mga hakbang sa koridor. Bumukas ang pinto. Pumasok si Severino na malinis ngunit simple pa rin ang suot at dala ang parehong kupas na sombrero. Una niyang tiningnan ang mga bota pagkatapos ang mukha. Sabay-sabay bumalik sa isip ni Adrian ang 3 oras na paghihintay. Lumakad si Severino papunta sa upuan sa tabi ni Carmela. Inilapag niya sa mesa ang leader folder na ayaw buksan ni Adrian at tahimik na umupo. Ipinakilala ni Carmela ang ama bilang founding shareholder at miyembrong responsable sa pag-apruba ng mahahalagang desisyon ng institusyon. Namutla si Adrian. Gayunman, hindi ang pagkakakilanlan ni Severino ang pinakamabigat na ebidensya laban sa kanya. Maseryoso ang mga kaso ng mga taong walang kapangyarihan. Ilang segundo ring tahimik ang silid. Sinubukan ni Adrian na ibalik ang composure at nagsimulang magsalita tungkol sa targets at efficiency, ngunit pinasara ni Carmela ang presentation.
Ipinakita ni Corazon ang orihinal na schedule, ang nakatakdang oras, at ang record ng tawag ni Jessa. Pagkatapos, inilapag niya sa tabi nito ang binagong version kung saan nawala ang meeting. Sino ang nag-utos ng pagbabagong ito? Tanong niya. Tumingin si Adrian kay Jessa at sinabing baka nagkaroon lamang ng maling pagkaunawa. Matatag na nagsalita si Jessa kahit kinakabahan. Inutusan niyo akong burahin ang oras at ilagay na dumating si Severino nang walang appointment. Sinubukan ni Adrian sabihing mali ang pagkaintindi niya sa administrative instruction. Ipinakita ni Corazon ang mensaheng nagsasabing alisin ang record dahil walang naganap na appointment. Sumunod na inilabas ang mga proposal na hindi kailanman pumasok sa system. Iniharap ang kaso ni Rogelio kasama ang technical analysis na nagpapatunay na may guarantees at tunay na kondisyon ang plano. Pareho rin ang ipinakita ng iba pang reklamo. Dumarating ang mga tao na may dalang dokumento at umaalis ng walang protocol dahil batay lamang sa itsura ay nagpapasya si Adrian na hindi sila karapat-dapat sa oras ng team. Hindi iyon prejudice, jeep ni Adrian. Priority management iyon. Kailangang pumili ang bawat branch kung saan ilalaan ang resources. Binuksan ni Severino ang folder na dala niya noong araw ng meeting, kinuha ang mga kontrata, at inilapag ang mga iyon sa mesa. Naaalala ba ninyong nakita ito? Sumagot si Adrian na hindi. Ipinaliwanag ni Severino dahil hindi niyo binuksan ang folder. Hindi rin niyo binuksan ang kay Rogelio. Ilan pa ang hindi niyo binuksan? Sinabi ni Adrian na hindi niya alam kung sino si Severino. Wala raw empleyadong nagsabing bahagi siya ng pamilyang kumokontrol sa bangko. Ipinaalala ni Carmela na nasa schedule ang buong pangalan, ngunit itinaas ni Severino ang kamay. Hindi iyon ang pinakamahalagang tanong. Haharapin ba ninyo ako agad kung alam niyo kung sino ako? Nakita ni Adrian ang panganib, ngunit naniwala siyang magiging tanda ng sincerity ang pag-amin. Sagot niya, kung alam ko ang posisyon ninyo, iba sana ang naging pagtrato ko sa sitwasyon. Ilang sandaling na nahimik si Severino. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ninyo pinagsisisihang binastos ninyo ang isang tao. Ang pinagsisisihan ninyo ay maling tao ang pinili ninyo. Tinapos ng pangungusap na iyon ang anumang pagtatangkang palabasing simpleng kalituhan lamang ang nangyari. Sinubukan ni Adrian bawiin ang sagot. Sinabi niyang kailangang kilalanin ng bawat institusyon ang strategic clients at mahalagang kasunduan ang kinakatawan ni Severino. Ipinaliwanag ni Carmela na maaaring magkaiba ang technical handling ng clients ayon sa kanilang pangangailangan, ngunit hindi kailanman dapat magkaiba ang dignidad na ibinibigay sa kanila. Kahit ang proposal na tatanggihan ay kailangang pakinggan, record, at ipaliwanag ng may paggalang. Ipinakita ni Corazon ang informal classification na natagpuan sa digital folder. Hindi sinusuri ng mga terminong ginamit ni Adrian ang napatunayang kita, guarantees, o kakayahang magbayad. Damit, sasakyan, edad, at paraan ng pagsasalita ang sinusukat nito. Gumawa siya ng parallel system na nagpapasya kung sino ang magkakaroon ng access sa serbisyo bago pa ang opisyal na pagsusuri. Nalalagay din sa panganib ang bangko dahil itinatapon ang mga lehitimong proposal ng walang record. Bumalik si Adrian sa usapin ng results. Sinabi niyang lumago ang branch at maaaring umalis ang mahahalagang client kapag inalis siya. Iginiit niyang isinasa panganib ng pamunuan ang ilang buwang trabaho dahil sa isang emosyonal na sitwasyon. Ibinunyag ni Carmela na may mga tao mismo sa portfolio ni Adrian na nagreklamo sa paraan ng pagtrato niya sa kanilang mga empleyado at kapamilya. Dalawa na ang humiling na mailipat sa ibang account manager. Dahil hindi na niya maitanggi ang mga facts, nag-alok si Adrian na sumailalim sa training at repasuhin ang proseso. Sumagot si Corazon na hindi kakulangan sa kaalaman ang problema. Alam niyang kailangang i-record ang mga proposal, alam niyang bawal burahin ang mga appointment, at alam niyang dapat makarating sa pamunuan ang mga reklamo. Pinili niyang suwayin ang rules para protektahan ang pamantayang siya mismo ang gumawa. Pagkatapos, sinubukan ni Adrian na panagutin si Jessa. Sinabi niyang siya rin ang nagpaantay sa mga tao at matagal na sumunod sa mga utos. Yumuko si Jessa ngunit hindi umiwas. Nagkamali ako ng piliin kong manahimik, pag-amin niya. Sinasabi ko ang katotohanan ngayon at handa akong panagutan ang ginawa ko. Sinabi ni Severino na iba ang pagkilala sa sariling kasalanan sa paggamit ng kasalanan ng iba bilang taguan. Tinanong ni Carmela ang ama kung gusto niyang bumoto. Sumagot si Severino na ayaw niyang gawing personal na paghihigantiang pa siya. Kailangang ibatay ang dismissal sa mga ebidensya, sa nilabag na rules, at sa pattern na natuklasan. Inamin din niya sa harap ng lahat na nagkulang ang pamunuan dahil umasa lamang ito sa reports. Kung lumaki ang ganitong gawain ng walang nakapansin, kailangan ding magbago ang mga taong nagbabantay, sabi niya. Kinumpirma ni Corazon na sapat ang ebidensya para sa agarang pag-alis at pagtatapos ng kontrata.
Tumingin si Adrian kay Severino at nagtanong, talaga bang sisirain niyo ang career ko dahil sa 3 oras? Dahan-dahang tumayo si Severino at isinuot ang sombrero. Hindi iyon tungkol sa 3 oras, sagot niya. Tungkol iyon sa lahat ng taong pinili ninyong hindi makita. Humarap si Severino kay Carmela. Tanggalin mo siya. At hanapin niyo ang bawat client na umalis nang hindi nasusuri ang kanilang mga dokumento. Formal na ipinahayag ni Carmela ang desisyon. Agad na alisin si Adrian, mawawala ng access sa systems, at matatanggap ang detalye ng pagtatapos sa tamang channels. Magpapatuloy ang investigasyon sa records, kahit wala na siya sa bangko. Ilang segundo pang nakaupo si Adrian habang nakatingin sa makukulay na graphs. Walang bar na makapagpapaliwanag sa mga taong pinaghintay, sa mga pagkakataong nawala, o sa mga reklamong itinago. Dahan-dahan niyang inayos ang mga papeles at lumabas na may kasama. Nang bumalik sa reception upang kunin ang mga gamit, nakita niya ang upuang kinalagyan ni Severino sa loob ng 3 oras. Sa unang pagkakataon, tila yun lamang ang bagay na pumuno sa buong silid. Naunawaan ni Adrian na hindi nagsimula ang pagbagsak niya nang ibunyag ni Severino kung sino ito. Nagsimula iyon nang tingnan niya ang matandang magsasaka at magpasyang walang halaga ang oras nito. Gayunman, ang pagkaunawa sa pinagmulan ng pagbagsak ay hindi pa katumbas ng pagtanggap ng pananagutan. Umalis siya sa branch na patuloy naghahanap ng paliwanag na magliligtas sa imaheng matagal niyang binuo. Sa headquarters, sinabi ni Severino na mananatiling suspendido ang kasunduan ng bukid. Tinanong ni Carmela kung hanggang kailan. Hanggat hindi ko nakikita ang pagbabago, sagot niya. Ayaw ko ng magandang sulat. Gusto kong malaman kung paano tatanggapin ang susunod na lalaking may maputik na bota. Sumang-ayon si Carmela at humingi kay Corazon ng planong hindi lamang para sa branch na yon, kundi pati sa lahat ng unit na may kaparehong palatandaan. Sa mga sumunod na linggo, pinangasiwaan ni Corazon ang pagrepaso sa mga serbisyo. Hinanap ang bawat taong nag-iwan ng dokumento, ngunit hindi nabigyan ng protocol. May mga proposal na talagang hindi maaaring aprobahan, ngunit nakatanggap ang clients ng malinaw na paliwanag. May iba namang may tunay na posibilidad at ipinadala sa kumpletong pagsusuri. Hindi nangangahulugan ang pagbabago na aprobahan ang lahat. Nangangahulugan itong titigil ang bangko sa paghusga bago makinig. Kasama sa muling binuksang proposals ang proyekto ni Rogelio. Matapos suriin ang guarantees, gastos, at plano, napagpasyahan ng team na maaaring ibigay ang credit sa responsableng kondisyon. Hindi sumali si Severino sa desisyon at tumanggi sa anumang espesyal na pabor. Huwag ninyong aprobahan dahil sa akin, paliwanag niya. Suriin niyo ang dinala niya mula pa sa simula. Nang matanggap ni Rogelio ang sagot, pinuntahan niya si Severino sa bukid. Emosyonal siya, ngunit nilinaw niyang hindi lamang pera ang pinakamahalaga. Sa pagkakataong ito, ang trabaho ko ang tinanong nila, kwento niya. Hindi ang damit ko. Sumagot si Severino na sariling merito ng proyekto ang nagbigay ng pagkakataon. Tumulong lamang siyang buksan ang pintuang hindi dapat isinara noon pa man. Nanatili si Jessa sa branch. Sumailalim siya sa evaluation at training upang matutong kumilos kapag mali ang utos. Hindi siya agad na promote at hindi rin itinuring na parang walang nangyaring pananahimik. Kailangan niyang muling buin ang tiwala sa araw-araw na kilos. Gayunman, hindi na siya pumapayag na baguhin ang records o paghintayin ang isang tao dahil lamang mukhang kaunti ang pera nito. Sa isa sa mga unang linggo, may lalaking simpleng manamit na dumating at magulong nagpaliwanag ng problema sa account. Huminga ng malalim si Jessa, pinaupo siya, at tinulungang ayusin ang impormasyon. Natuklasan niyang simple ang kaso at kayang lutasin sa loob ng ilang minuto. Nang makita niyang umalis ang lalaki ng magaan ang loob, naunawaan niyang lumilitaw din ang respeto sa maliliit na serbisyo na hindi kailanman makikita sa reports. Nagsimula sina Carmela at Corazon ng mga pagbabago sa iba pang units. Kailangang i-record ang bawat pagbisita kahit walang maging negosyo. Walang proposal ang maaaring mawala bago ang minimum assessment. Direktang ipapadala ang mga reklamo para masuri. Kailangang ipaliwanag ng mga responsable ang pagtanggi gamit ang totoong data, hindi personal na impresyon. Nagpatupad din si Carmela ng anonymous evaluation visits upang makita ang tunay na serbisyo nang hindi umaasa lamang sa numero. Pumayag si Severino na makilahok sa mga pagsusuring iyon ilang beses bawat taon. Ayaw niyang maging permanenteng inspektor, ngunit kinilala niyang nakatulong sa problema ang dati niyang paglayo. Kailangan ng pagbabago sa bangko na lumapit ang mga responsable sa mga taong nakaupo sa reception, hindi lamang sa mga taong lumalabas sa board meetings. Para mamuno sa branch, in-interview ni Carmela ang 3 kandidato. Si Paolo Agbayani, 35 taong gulang at may karanasan sa rural credit, ang gumamit ng pinakasimpleng pananalita. Isang tanong lamang ang ibinigay ni Severino.
Paano ninyo asikasuhin ang taong dumating ng walang eleganteng damit, hindi alam ang mga termino sa bangko, at hindi maipaliwanag ng perpekto ang kailangan niya? Sumagot si Paolo nang hindi sinusubukang magpasikat. Magsisimula akong makinig. Kung hindi kayang ipaliwanag ng tao, tungkulin ng serbisyo, na tulungan siyang ayusin ang kailangan niya. Pagkatapos, ang mga dokumento at kondisyon ang magsasabi kung ano ang posible. Hindi obligasyon ng respeto na aprubahan ng bangko ang request, pero obligasyon nitong magbigay ng makatarungang sagot. Isinara ni Severino ang kwadernong pinagsusulatan niya. Makalipas ang isang buwan, nagpasya si Severino na subukan ang pagbabago ng walang abiso. Isinuot niya ang parehong simpleng kamiseta, ang mga botang ginagamit sa trabaho, at minaneho ang lumang pickup papunta sa branch. Pagpasok, nakita niya ang maayos na mga upuan at si Jessa sa counter. Nakilala siya nito, ngunit normal pa rin ang serbisyo. Magandang umaga, Sir Severino. May appointment po ba kayo? Sumagot siyang wala at kaya niyang maghintay. Inirehistro ni Jessa ang pangalan, ipinaalam kay Paolo, at nag-alok ng tubig. Dumating si Rogelio pagkaraan, ngunit ipinaliwanag niyang nakatakda ang oras na yon para pumirma sa mga dokumento ng operasyon. Tahimik na nagmasid si Severino. Lumabas si Paolo sa office, binati silang dalawa, at humingi ng paumanhin kay Severino. Mas huli pong dumating si Sir Rogelio, pero may appointment siya para sa mabilis na pirmahan. Maaari ko po ba siyang unahin? Pumayag si Severino. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Rogelio na hawak ang kopya ng mga dokumento. Nakipagkamay siya kay Severino at muling nagpasalamat sa pagkakataong mapakinggan. Itinama siya ni Severino. Ang proyekto mo ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Tumulong lamang akong buksan ang pinto. Umalis si Rogelio na nakangiti. Alam na hindi limos ang natanggap niya, kundi ang pagsusuring dapat sana ay ginawa mula sa simula. Bumalik si Paolo sa reception at sa halip na tawagin si Severino sa office, umupo sa katabing upuan. Hiningi niya ang folder at doon mismo sinimulang suriin ang mga dokumento. Direkta ang mga tanong niya, malinaw ang paliwanag sa susunod na hakbang, at hindi siya nagmamadali. Nang may babaeng lumapit sa counter na may tanong, sandali niyang itinigil ang pagbabasa upang matiyak na maayos itong maipapasa sa tamang tao. Pagkatapos, sinabi ni Severino na handa na siyang ituloy ang suspendidong kasunduan. Mukhang nakahina ng maluwag si Paolo, ngunit nilinaw ng magsasaka na hindi dahil sa pagtrato sa kanya noong araw na iyon ang desisyon. Ang nagpaniwala sa akin ay ang makita kong inuna si Rogelio dahil may appointment siya. Ang respeto ay hindi pagkilala sa taong may kapangyarihan. Ito ay paggawa ng tama kahit walang makapagbibigay sa iyo ng gantimpala. Habang nagbabago ang branch, hinarap ni Adrian ang bunga ng kanyang mga pasya. Nakaakit pa rin ng pansin ang kanyang record ng results, ngunit pinahirapan ng dahilan ng dismissal ang paghahanap ng bagong leadership role. Sa mga unang interview, inilalarawan niya ang pangyayari bilang pagkakaiba sa strategy. Ngunit kapag mas malalim na ang tanong, hindi niya maipaliwanag kung bakit niya binago ang records at itinago ang mga reklamo. Sa isa sa mga interview, pinaghintay si Adrian ng mahigit 1 oras. May ibang dumating at nauna pang tawagin. Lalong uminit ang ulo niya at muntik nang ipatawag ang responsable. Pagkatapos, naalala niya si Severino na tahimik na nakaupo sa loob ng 3 oras. Sa unang pagkakataon, hindi lamang niya inisip ang kahihiyang maling shareholder ang pinili niyang hamakin. Naisip niya si Rogelio, si Jessa, at ang mga taong hindi man lang niya maalala ang pangalan. Nang dumaan ang isang matandang empleyada na may dalang mabigat na kahon, walang tumayo. Nag-atubili si Adrian at pagkatapos ay tumulong. Hindi binura ng kilos ang ginawa niya, hindi nito ibinalik ang mga pagkakataong ipinagkait, at hindi nito pinatunayang ganap na siyang nagbago. Gayunman, iyon ang unang pagkakataong kumilos siya nang hindi iniisip kung mapakikinabangan niya ang tao sa karir. Kung totoong mangyayari ang pagbabago, kailangan itong buuin sa marami pang katulad na pa siya. Sa bukid, sinabi ni Severino kay Nestor na itinuloy na ang kasunduan. Tinanong ni Nestor kung masaya ba siya sa pagkakatanggal kay Adrian. Sumagot si Severino na hindi. Bunga lamang ang dismissal. Ang mahalaga, hindi na kailangang makilala ng susunod na Rogelio ang anak ko para igalang. At natutuhan ko ring hindi sapat na bumuo ng institusyong may mabubuting prinsipyo. Kailangang tiyakin buhay pa rin ang mga prinsipyong iyon. Naglakad silang dalawa patungo sa trabahong naghihintay pa rin. Alam ni Severino na patuloy na malilinlang ng simpleng damit ang mga taong nagmamadali, ngunit alam din niyang hindi matagal na maitatago ang karakter. Ipinakita ni Adrian kung sino siya nang akalain niyang walang halaga ang kaharap. Ipinakita ni Paolo kung sino siya nang igalang ang isang tao, bago malaman kung ano ang makukuha niya rito. Sa huli, hindi nagtagumpay si Severino dahil may pera, shares, o otoridad siya. Nagtagumpay siya dahil hindi niya hinayaang gawing mapaghiganti siya ng kahihiyan.
Ginamit niya ang posisyon para itama ang problemang tumatama sa mga taong walang kaparehong proteksyon. Inako rin niya ang bahagi ng pananagutan at muling lumapit sa bangko at sa mga taong hindi niya nakita habang nakatingin lamang sa reports. Isang payak na aral ang iniwan ng kwento ni Severino. Hindi lumalabas ang tunay na karakter kapag nakikilala ng isang tao ang isang importanteng tao. Lumalabas ito kapag nagbibigay siya ng dignidad sa taong inaakala niyang hindi niya kailangan. Kayang magbukas ng pera ng mga pinto, ngunit respeto lamang ang makapipigil na isara ang mga iyon sa mga taong pinakakailangang mapakinggan. Maraming salamat sa pag-abot hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa inyo at lumalabas na ito sa screen ngayon. I-click lamang para mapanood. Kung naantig kayo ng kwentong ito, mag-subscribe at pindutin ang i-button sa comments para mas marami pang tao ang makarinig ng kwentong nagbibigay inspirasyon. Kung maaari, share ninyo ito. Maaaring maliit na bagay yon, pero ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay pagpapalaganap din ng pag-asa.